Matapos ang hindi inaasahang pagkatalo ni Janriel Casimero sa kamay ng isang Japanese underdog na si Kinosuke Kameda, ay maraming nagakala na baka ito na ang waling laban ni Janriel. Kaya naman ikinagulat ng mga boxing fans nang 2 buwan lamang lumipas ay naikasa kaagad ang sumunod na laban ni Janriel. Ito ay kontra sa isang Japanese rising star sa featherweight division na si Tom Mizukoshi. Bagamat hindi masyadong kilala ang Japanese fighter na ito, ay isang malaking pagsubok ito para sa papalubog ng karera sa boxing ni Janriel, sapagkat si Mizukoshi ay nakalalamang sa height at reach advantage kung ikukumpara kay Casimero. Ito ay may tangkad 169cm, samantalang si Casimero naman ay meron lamang taas na 163cm. Dagdag pa dito, si Mizukoshi ay likas na lumalaban sa mabigat na timbang sa featherweight division. Ang ibig sabihin nun mga brad ay likas na malakas ang suntok ni Mizukoshi dahil ito ay nasa mabigat na timbang. Samantalang ikalawang pagkakataon pa lamang itong lalaban ni Casimero sa dibisyon na ito. December 27, 2025 ay balik Japan si Casimero upang isakatuparan ang kanilang sagupaan. Sa pag-umpisa ng laban, katulad ng nakagawiang estilo ni Casimero, ay round 1 pa lamang ay naglabas na kaagad ito ng mga panapos na arsenal. 第1ラウンドがスタートしています。まずは注目すべきは Mga signature punches nito, katulad ng malalakas na hammer, right cross at mga uppercut. そうですね、ちょっと序盤を見てっていう風にはなるんですけど、 Tila ba gustong ipahiwatig ni Casimero na hindi na mauulit ang nakaraang pagkatalo nito sa kamay ni Kameda, sapagkat tatapusin kaagad dito ang hapon sa early rounds. これ一つの注目だったわけですが、なんでやっぱりある程度カウンターを見せとかないと、どんどん姫野選手は溝越選手は足を止めるのも全然やっぱりはい YouTube とかで加藤さん勝ってましたよね。勝ってない昨日の会見で今回はしっかりだとカシメロ選手おっしゃっていたので、はいどんな戦略カシメロは、パンチも見切って、見切って避けてますし、いい形で戦えてるんじゃないでしょうか。本人は今回アウトボクシングの練習はしていないと言いますから、もうこの形でやっていくっていうことに昴生さん、いきなりこういつものスタイルっていうか勝ったので、ちょっとやっぱ前傾ですよね。普段はどちらかというとしっかりとジャブをついて、それこそ前回、中国の蘭高校とやった試合ではSubalit sa pagsapit ng dulo ng round ay isang counter right hook ang tumagos sa ulo ni Casimero. Matigas si Casimero, subalit tila ba nasaktan ito sa suntok na tumama sa kanya mula kay Mizukoshi. Ito ay marahil mas mabigat ang makasuntok ng manlalaro sa dibisyon na ito kumpara sa bantamweight at super bantamweight division na kung saan na world champion noon si Casimero. そうですね。でもこうMatapos batikman ni Casimero ang lakas na kamuo ni Mizukoshi ay tila ba bahagyang nawala ang angas at gigil nito sa ibabaw ng lona. でも合わせる覚悟をこう顔が見てたら伝わりましたよね。いや松尾アプリ入ってくる右のフック打ち下ろすような感じでいきます。 Pagsapit ng round 2 ay muli namang inumpisa ni Casimero ang laban sa pamamagitan ng pagiging agresibo. そして右のフック左さらに振ってくる。ただここで体をつけて打ち合う姿勢を見せます溝越。アッパー左フックボディいやあっこ打ち返さないとやっぱりカシメロ選手のポイントになるんですよね。どんどん来ますからね。あとはまあやりやすいというのが嬉しいですよね。こう向かっては逃げ回っていた、今回は逃げ回ってくれないことを祈りたいという話をしていたカシメロ、あれもボクシングですからね。そうですね。ポイント、そしてそこに見てカシメロ選手がまた来たところにやっぱ自分で作ってボクシングやりたいですね。がジャブ出してますけれども、このジャブ左のジャブっていうのも大樹さん、あんまり簡単にもらいたくはないですよね。そうやっぱ硬いんでね。かなり溝越の顔を跳ね上げて、ただ溝口選手も集中力高いです。千載一遇のチャンスというふうに言います。なんといってもライトフライ級、フライ級、さらにはバンタム級を制している。カシメロも本来的にはネリとやりたくが一旦遠回りを余儀なくされています。また正しい軌道にも
Subalit sa dulo ng round 2 ay muli na naman kumonekta ang isang right counter cross ng Japanese fighter kay Casimero na tila ba parehong suntok na tumama sa kanya noong round 1. Delikado ito para kay Casimero sapagkat kung paulit-ulit itong tatamaan ng mga solidong patama ng Japanese fighter ay baka hindi ito kayanin ng katawan ni Casimero sapagkat hindi may tatanggi na iba ang lakas ng kamao ng mga nasa featherweight division. ポンと1個目ですよ。さあ今度は水越が前に行く。攻めれるとこは攻めた方がいいですよ。アッパーカシメロを返します。さあ溝越選手の戦いぶりはありますか？そうですね、やっぱりいるなという印象はあります。で後ろに下がるようなありません。これで止めたいんでしょうけれども、溝越もしかやっぱりパンチは強いのか少し鼻から出血が溝越は出始めています。やっぱり強いストレートですもんね。これ Subalit pagsapit ng round 3 ay dito mo talaga kabibilbar ang isang Pinoy na mandirigma. Dito ay tila ba nakafocus pa rin si Casimero sa maagang pagsibak sa Japanese fighter. Kaya naman bagamat tumatanggap din si Casimero ng mga malalakas na tira mula kay Mizokoshi ay patuloy din do sa pagbibigay ng mga malalakas na atake sa hapon. Tila ba literal na basagan ng mukha ang laban. 入れようとしています。左ジャブ。でもナチュラルはフェザー級の選手。もともとはライトフライ級から上がってきたカシメロ。一方の水越は基本的には、スーパーバンタムからやってきて、スーパーバンタム At maya-maya pa ay biglang umalingaw ang paligid. Ito ay nung makapagpatama si Casimero ng isang malinis na uppercut sa mukha ng Japanese fighter. Agad naman na nagiyawan ng mga manunod sa paligid. Sa puntong ito ay tila babatid na ni Casimero na hawak na nito ang laban. Subalit hindi dapat maging kampante ang Pinoy sapagkat nasa mabigat na timbang ito lumalaban. Bagamat nakalalamang ito sa puntos ay maaari itong tamaan ng isang malakas na atake mula sa Japanese fighter na si Mizokoshi at maaaring mabaliktad ang sitwasyon. バッティングのアピールがあります。気持ちが折れるかもしれないですね。さあここで巻き込んでくるカシメロ。溝越にとっては踏ん張りどころ。こういう形での打ち合いは溝越選手怖いですよ。まさにこれカシメロがコーセさんやりたいことですもんね。そうなりますね。いや今のここ1分間ご覧になって武藤さん、迫力破壊力いかがですか？いやすっごすぎますね。もう目が一瞬たりとも離せないです。ちょっと今まで見た試合ともまた違いますよね。そうですね、一発一発受けるたびにやっぱり汗なのか水しぶきも飛んでるように感じますし、迫力がすごいです。もうね画面上からもねかなりこう伝わってくるものがありますけれども、さあここで水越が頑張れるかどうか。前に行った、まさに大樹さん水越さん折れなければねチャンスが来るんでね。展開のボクシングができれば第三者が見ていて面白いボクシングを見てほしいという話をしていました。ただやっぱり、自分から無理なくていいんですよね。なるほど。アウトというよりもカシメロ選手に対してカウンターを合わせるっていうのを勝ち口というかですねダメなんですよ。なるほどなるほど。相手のは避けてしっかりと打ち込むと、止めたりっていうのがまあいいですよね。今のジャブがいるはずです。左右にストレートを取れればというところですね。そうするただ今逆にカシメロ選手のカウンターがヒットしましたね。アッパーこれは見切った。アッパーこの辺りも強さがあります。第3ラウンドも残り10秒切る。溝越Pagsapit ng round 4 ay ramdam ng dalawang manlalaro ang hirap ng bakbakan. Si Casimero, bagamat nakalalamang ay tila ba nauubusan na din ito ng hangin. Marahil ito ang sukli mula sa malalakas na atake na binitiwan nito sa mga nagdaang round. 当てるかどうかというそういったところにざるを得ないくなるんですね。あとだとカシメロ選手は余裕になるんで。ボディあとアッパーすごいですね。ですね。右からアッパー。仕掛けてくるパンチは相当に強い。左。このジャブが本当にペースを握るきっかけになっていますカシメロ。カシメロ選手も単調なペースになることはありますよね。右振ってくる亀田京之介戦はこういった振ってくるパンチに関してはありました。
ただ今日はちょっと距離が、だいぶ近い分、ガードの上からでもさあ詰めてくるはい右ストレート違います。左のジャブで返す。やっぱりカシメロ選手も危ないタイミングお互い大丈夫かとみたいなですね。スパーリングじゃないですか一瞬止まりました。なかなか大樹さん見られない光景でしたけどね。右フック左。Pagsapit ng round 5 ay tila mas lalong mararamdaman na ng Pinoy ang pagod. Kaya naman kahit nakalalamang ito sa puntos ay nasa delikadong sitwasyon pa rin ito kung ikukumpara sa Japanese fighter sapagkat marami pang hangin ang naidilira sa hapon at tila ba hindi pa nito nilalabas ang baon na arsenal nito. Sa 第5ラウンドがスタートします。血を取って溝越が詰めていこうという構え。右さらに左。ちょっと今ガードの裏当たりましたよ。ですね。ちょっと左当たった後、リアクションが出始めています。スリップですがカシメロのインターバル中の水ですね。ただダメージありますよ。ですよね。明らかにちょっと足の動きが変わりました。さあ溝越としてはここはなんとか耐えたいところではありますけれども、パンチのスピード溝越選手落ちましたね。ダメージの影響だと思います。この左のジャブの蓄積。Mahaba pa ang laban, subalit sa kalagitnaan ng round 5 ay biglang dumagundong ang paligid. ボディそして3番がIto ay dahil sa malakas na sigawan ng mga manonood sa paligid ng ring. Isang malakas na body shot at 1-2 combination ang pinakawalan ni Casimero. Nasanag ng hapon ang body shot, subalit ang 1-2 combination ay tumama sa ulo nito. Kaya naman ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng hapon. Agad naman itong binilangan ng referee. Malakas ang atake na pinakawalan ni Casimero na tila ba yun na ang huling malakas na atake na kaya nitong bitawan sa laban na ito. Kaya naman nasa delikadong sitwasyon din dito si Casimero kapag nagawa pang magpatuloy ng hapon sa laban. Agad naman na tumayo ang hapon hanggang maya-maya pa ay tinigil na ng referee ang laban. Patalo si Casimero by round 5 technical knockout. Magaling ang Japanese fighter na si Musakoshi at talagang pinag-aralan nito ang mga counter-attack para kay Casimero. Dahil dyan ay matagumpay nitong natatamaan ng parehong atake si Casimero. Subalit hindi may tatanggi na talagang matigas ang ulo at katawan ni Casimero. Kaya naman hindi dito umubra ang lakas ng kamao ng Japanese fighter kahit pa ito ay nasa featherweight division. Anong masasabi nyo sa huling laban na ito ng Casimero mga Brad? Kaya pa ba nitong lumaban para sa isang world champion? At ang malapit-lapit na katotohanan ay kaya ba nitong talunin si Luis Neri, ang Mexican warrior na unang nagpalasap ng lona sa Japanese monster? Ano sa tingin nyo? Pag-usapan natin yan sa comment section. Taong 2023 ay naganap noon ang Japan debut ni Janriel Casimero. Ito ay kontra sa isa sa pinakamahusay na pambato ng Japan sa bantamweight division na si Yoshinori Ogoni. Ang laban na ito sana ang magandang stepping stone ni Casimero upang makalaban si Naoya Inoue sapagkat ito ang magandang pagkakataon upang ipakita ni Casimero sa mga Japanese fans ang tunay nitong lakas at ang potensyal nito na talunin ng The Monster na kanilang kababayan. Subalit hindi naging masaya ang boxing community, partikular na ang mga tagahanga ni Casimero sa naging resulta ng laban. Ito ay nang mauwi sa draw ang inaasahan sanang magandang performance na ipapakita ni Casimero.
October 13, 2024, makalipas ang isang taon, ay muli namang naikasa ang sumunod na laban ni Casimero at ito ay kontra sa pinakamatinding pambato ng California, USA sa Super Bantamweight Division na si Saul Sanchez. Isang matinding pagsubok ito para kay Casimero sapagkat isang taon na bakante ang mga kamao nito. Dagdag pa rito ay hindi biro ang kalibre ni Saul Sanchez. Ito ay may kartadang 21 wins, 12 dito ay mula sa brutal knockout at ang 3 talo nito ay nakuha dito sa mga pinakamabibigat na fighter via decision. Kabilang dito si Jason Moloney. Ang ibig sabihin nito mga brad ay talaga may katigasan ng panga nitong si Sanchez at never pa itong humalik sa ibabaw ng lona. Dumagdag pa dito ang rehydration loss na nagpahirap kay Casimero nang mabigo itong makuha ang tamang timbang. Ang ibig sabihin nun mga brad, upang matuloy ang kanilang sagupaan ay kailangan magbawas ni Casimero ng timbang sa pamamagitan ng rehydration sa mismong araw ng bakbakan. Lubhang delikado ito para kay Casimero sapagkat labis na panghihina ang mararamdaman ng isang tao kung biglaan itong magbabawas ng timbang at maaari pang maging sanhi ito ng pagka-knockout ni Janriel. Kaya naman, agad na kumalat sa social media ang usap-usapang baka ito na ang laban na magpapatahimik sa angas ng Pinas. Ang laban ay muling ginanap sa bansang Japan kung saan siguradong masasaksihan ni Inoue ang kanilang sagupaan. Sa pagpasok ng bawat mandirigma sa ibabaw ng ring ay mapapansin na tila ba nabibigatan si Casimero sa katawan nito at tila ba hirap itong gumalaw ng maliksi. Marahil ay resulta ito ng mabilisang pagbabawas ng timbang. Samantalang ang katunggali naman nitong si Sanchez ay relax na relax lamang at mapapansin na pangiti-ngiti pa ang coach nito. Tila ba gusto nilang sabihin kay Casimero na huli laban mo na ito, bata. まずは亀貝さん注目しているところで何か教えてください。そうですね、カシメロのコンディション、そこはやはり1ラウンド目よく見たいですね。はい。さあ岩瀬さんはどうでしょうか。はい。前回の競技選手の試合がメインだと思ってます。さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者。ジョン・ミゲル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド。Subalit sa pag-umpisa ng mismo laban ay segundo pa lamang ang lumilipas sa pagtunog ng bell. Hayatet na nagsigawan ng malalakas sa mga manonood. Ito ay nang agad-agad na ilabas ni Casimero ang daladalang arsenal nito. Isang one combination ang nagpayanig sa mundo ni Sanchez at agad itong sinundan ng malalakas na birada ni Casimero. Agad naman na inawat ng referee si Casimero at ginawaran ng standing 8 count si Sanchez. Subalit batid ni Casimero na hindi pa yun ang suntok na tatapos ng laban. Kaya naman sa pagpapatuloy ng laban ay agad na sumugod si Casimero na tila ba gutom na tigre. Subalit matalino si Sanchez at ginamitan nito ng clinch si Casimero upang makarecover at mawala sa momentum ang ating pambato. At dito ay nakipagsabayan na din ng kamao sa kamao si Sanchez. Marahil sa isip nito na hindi ito dumayo sa bansang Japan upang ganoon na lamang kadali ibigay ang tagumpay. Nagawa ding makapagpatama ni Sanchez ng ilang mga puntos kay Casimero. Raul! Raul! バンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さんないんですよね。この辺りはまだコンディションもどうかです。ためを作らずに左にうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。フェイントを入れました。
Subalit maya-maya pa ay muli na namang nagsigawan ng malalakas sa mga manonood. Ito ay nang muling payanaginig ni Casimero si Sanchez sa pamamagitan ng 1-2 combination. Bagsak ito. Agad naman itong binilangan ng referee. Bursa lang naging pagbagsak ni Sanchez. Kaya naman, inakala ng mga manonood na hindi na ito makakabangon. Subalit dito mo kabibiliban ng isang world-class fighter na katulad ni Sanchez sapagkat nagawa na itong malampasan ng mga bilan ng referee at magpatuloy sa laban. Sa pagkakataon namang ito ay matindi ang pinsalang tinamo ni Sanchez. Kaya naman, sa muling pagbitaw ng referee ay agad na nagpaulan ng malalakas na atake si Casimero. Nais pang lumaban ni Sanchez. Subali pila ba hindi na sumusunod ang katawan nito sa gustong sabihin ng utak nito? Hanggang maya-maya pa ay tuluyan ang tinigil ng referee ang laban. Ito ay dahil tila ba nawala ng malay si Sanchez habang sinasalo ang malalakas sa suntok ni Casimero. Impresibo at kamangha-mangha ang naging panalo ni Casimero. Bagamat muntik na itong magimdihado sa biglaang pagbabawas ng timbang, ay pinatunayan ito ang tunay na lakas ng isang mandirigbang Pilipino. At dito ay muli nitong hinamon si Naoya Inoue. Subalit matapos ang labang ito ay naglabas ng pahayag ang kampo ni Inoue na hindi na daw nila ilalaban ang kanilang bata kay Casimero sapagkat hindi daw tanggap-tanggap ang pag-overweight ni Casimero sa laban nito kay Sanchez. Anong masasabi mo sa pahayag ng kampo ni Inoue mga brad? Totoo nga kayang dismayado sila sa pag-overweight ni Casimero o di kaya ay natatakot lamang sila na durugin ni Casimero sa Inoue? Ano sa palagay mo? Pag-usapan natin yan sa comment section.